morning, good morning. Hello guys, good morning. So, andito kami ngayon sa Lincoln Trail, Sa Fredericton, New Brunswick. So, today is November 3rd, 2024. Malamig yung hangin pero sobrang taas ng araw. Mainit pero malamig yung hangin. Naka-hoodie ako kasi masakit sa tenga. I-interview na ako ni Miss sa aking buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi buhay niya na-interview. So, yun. First question, kumusta ang buhay dito sa New Brunswick, specifically dito sa Fredericton? Maayos naman dito sa Fredericton. Okay yung ambience. Malapit sa Atlantic. Gusto ko kasi medyo madaming nature. So, Madaming activity sa summer. Sa summer. Mas okay sa akin yung parang yung may dagat. Gusto ko kasi yung ganun eh. So, May tubig. para sa akin okay dito sa New Brunswick Minarahan. City siya pero hindi siya yung ganong kalaki ng katulad ng Moncton na medyo malaki siya. Mas populated doon, dito hindi masyado. Ito yung capital ng New Brunswick. Sa In terms of basic needs, okay dito, nandun lahat na Meron kami itong Costco, Walmart, Sobeys, Superstore, Giant Tiger. So lahat ng grocery chains, nandito na naman na. pinakamalaking University of New Brunswick, nandito. University of Fredericton, nandito din. Yun. So, medyo mataas na nga yung tax, pero okay naman, nakaka-survive naman. Nakaka-survive. Nakakain pa din ng 3 beses sa isang araw. Originally from Miramichi, New Brunswick, medyo 2 hours away from here. Nag-stay kami din for 2 years. Then after mag-graduate, lumipat kami dito sa Fredericton. So, hanap po ng work dito, so lumipat kami dito ng May. May 2024. Isa din sa advantage dito sa malaking city, kasi may Costco, mura yung gas, so mas makakatipid ka, makakamura ka. Then, may mall din dito, may Regent Mall. Sa mga pumunta pa lang dito sa Canada, madami nagtatanong, especially ngayon sa daming changes sa immigration. Worth it pa ba mag-Canada? Hindi ko siya masasagot sa nangyayari ngayon. Subjective kasi worth it kung nakikita mo yung sarili mo kung anong gusto mo, tas pagpursigihan mo kasi yung worth it, yung word na worth it, makukuha mo lang yan pag naabot mo yung mga gusto mo. Yun lang yung worth it eh. Pero in terms of family, okay dito sa Canada. Pero Worth sa it siya. changes kasi ngayon, medyo mahirap. Pero ayun, kailangan mo ng preparation. Kailangan mo ng plan A, plan B. Tapos kailangan mo mag-observe sa mga balita, kuha pa ng plano. Kasi madaming changes. Pero hindi naman siya totally bad news. Ano lang, yung parang may certain cap lang yung parang certain numbers of basically same pa din yung healthcare, andun pa din, libre pa din sa pag-aaral ng anak mo, andun pa din. Yung paano ka lang makapasok dito ngayon, yung medyo kailangan pagplanuhan yung paano ka makapasok dito sa Canada. Sa amin dati medyo para sa amin worth it kasi hindi pa masyadong madaming changes doon, hindi pa mahigpit. Tas galing kami Singapore, nag-decide kami na dito kasi mahirap din makahanap ng work si Mrs. doon kasi mahirap din yung pass, hindi kami magkasama. So for the records, OFW kami from Singapore. Nag-work ako doon for 8 years. Then siya naman for 10 years. 10 years. So, then, hindi kami makapag-apply ng PR doon kasi sobrang, hindi ko alam. Hindi namin alam. Walang specific na requirements or qualification. Nag-apply kami twice pero rejected. So, yun. Nag-try kami mag-Canada. Then, yung 2022, ayun, nakapasok ako as international student. Then, siya naman open work permit. para sa amin dati worth it sa amin kasi magkakasama kami, punta kami dito. Although makakasama kami sa Pinas, pero iba kasi dito sa Canada kasi benefits mo, yung sa family mo, yung family mo kasi importante. Para sa amin worth it, pumunta dito, medyo hindi masyadong nakabuelo kasi hindi naman agad-agad makakabuelo, kailangan mong mag-sacrifice sa trabaho, sa lahat. Hindi mo na mamili. Pero at the end, doon mo malalaman kung maabot mo na yung mga gusto mo, yung worth it. Kasi yung una pa lang, worth it naman dito pumunta kasi yun yung family mo, pero hindi ka mag-settle for less, parang ganyan. Mostly yung mga PR pathway dito sa province kung nasan kami ngayon sa New Brunswick. So nakapost ngayon yung PNP, yung AIP, Student Connection, at iba mga nakapost ngayon. Parang halos lahat ata na
revamp sa immigration nila ngayon. So, ano man masasabi mo dun sa mga mag-a-apply pa lang ng PR? Maghihintay ka lang ng wala rin tayong magagawa. So, ano yung mga tip na dapat kung i-resume nila next year, hopefully ma-resume nila next year. So, ngayon pa lang, nag-ano sila ng mga requirements nila para pag-open ng mga pathway na yan, apply na lang agad kasi ready na yung mga documents. Yun. Di ba? Tama. So, ano yung mga sabi mo? Ikaw mo sabi nung ikakat ko. Yan, hinabi mo na eh. So, for the records, yung PR pathway namin is AIP, Atlantic Immigration Program, with the help of Sunny Corner. Thank you. Yun. So, ano yung masasabi mo? Ano yung mga tips na pwede mo ma-share sa mga mag-a-apply pa lang ng PR? Since naka-hold ngayon yung PR pathway. Daghang salamat, Your Honor. For the record, Your Honor. Yun, maghintay lang kasi hindi naman yung totally close. So, while nakapost, pag handa lang ng requirements, katulad ng sinabi ni Mrs. Importante yung requirements na naka-ready na. Once mag-open na, dun mo na i-submit agad. Maganda talagang handa ka dito kung gusto mo talagang ma-PR. I mean, yun yung goal mo yung ma-PR sa'yo. So, ihanda mo yung mga requirements sa sarili mo. Ano yung mga tips na may bibigay mo paano mag-apply? Pag-apply, mabilis lang yung pag-apply kasi nasa online lang. So, usually, sa medyo malaking city, more on online na siya. So, meron ding mga walk-in pero hindi siya yung sa mga mga fast food. Pero so pag-apply, madaming resources like sa LinkedIn, sa Indeed, sa Career Beacon, or sa NB Jobs dito sa specifically sa New Brunswick. Andun yung mga trabaho sa government or malaking company. Doon ako usually nag-browse. So yeah, so mas importante ihanda yung resume mo. Mas importante talaga yung resume na i-tailor mo sa gusto mong applyan. Tapos yun, submit mo lang. Wala namang mawawala kung magsasubmit ka. So yun lang usually ginagawa ko simula nung dumating ako sa Canada. So yun, hanggang sa dumating yung time, hintayin mo na yung time kasi hindi naman agad-agad. So So, importante ba yung may cover letter kung nag-apply ka? Kasi usually pag nag-apply ka through Indeed, di ba may nakalagay dun cover letter, then resume i-attach mo. So, nung nag-apply ka, sinasama mo ba yung cover letter mo sa application? Wala. Hindi talaga ako nag-apply, hindi talaga ako naglalagay ng cover letter sa mga Pero recommended ba siya? Oo, kasi medyo may ibang company din na recommended yung cover letter. Pero yung cover letter ko kasi parang normal email lang na kung sa email ako send, yun na yung cover letter ko. Yung message mo. Ayun. So, pero never ako naglalagay ng cover letter. Kunting advice para makahanap ng work na inline sa gusto mo. So, sa engineer kasi medyo mahirap dito pag first na salta mo dito. So, nung dumating kami dito ng Miramichi, hindi ako agad naghanap ng work, or naghanap din ako ng work, pero mas na ako makahanap ng work mismo kahit anong work. So yun, kasi depende din sa lugar kung anong sang malaking city ka ba or ano. So ayun, medyo nahirapan ako sa una kasi nang dumaan ako ng cleaner, dumaan ako sa mga part-time jobs sa fast food, mga ganon. Tapos nung nakuha ko na yung parang momentum dito sa Canada, yung paano mag-apply, paano gumalaw, paano maka-adapt ng paano i-tailor yung resume. So yun, nakahanap ako ng work na medyo closer to sa engineering. So ginawa ko siyang stepping stone as para makagain ng experience kasi alam ko naman hindi madali dito yung engineering. Kaya shout out sa Sunny Corner sa nag-support ng PR namin. Sobrang thankful kami, forever thankful sa campaign na yun. Sobrang bait nila. Ayun. And next question, paano ka nag-apply sa UNB at anong work mo? Saan ka nag-apply? Para sa mga gusto mag-apply, so what was the application process like? Ang ginawa ko, nag-Indeed ako, tapos mayroon na yung Career Beacon, which is dun ko yata nahanap. Before ka mag-apply, i-tailor mo din yung resume mo na straightforward na may
medyo may detail din konti kung anong ginagawa mo para ano, kung saan ang ina-applyan mo. So what position did you apply at UNB? And what are the qualifications and experience were they looking for? Nung nag-apply ako sa UND, actually hindi ko tinignan yung mga ina-apply ko. Kung makita ko lang kung anong Tama yan. yung heading, yung sample site coordinator or project coordinator, ina-applyan ko yun kasi more on project kasi experience ko. So ina-applyan ko lang yun. Tapos sa Singapore dati, project engineering ako, project management. So ina-applyan ko yun. Hindi ko masyadong tinitingnan yung work scope kasi binobros ko lang yun. So ina-apply ko lang yun. So hindi ko inasahan na tatawagan ako kasi nag-apply ako nung February yata yun. Tapos sinawagan ako ng March. Tapos yun. So anong position? Site coordinator. Site coordinator. What kind of projects have you worked as a site coordinator? Madami siya eh. More on multidisciplinary kasi sa site coordinator. So more on mga mechanical, electrical, carpentry, mga casework, mga cabinets, lahat multidisciplinary siya. So ako galing ako sa wastewater, more on mechanical engineering or more on major infrastructure. So para sa akin major learning curve yung carpentry or cabinetry work kasi hindi ko siya masyadong pero may mga details din na inline pero kailangan mo din siyang aralin pero mabilis naman siyang makuha. So could you describe a typical day as a site coordinator at UNB? Yung typical day mo, yung day-to-day na ginagawa mo? Project management, supervision, nagawa ka ng estimate, punta ka sa mga building manager na mayroon silang ipapa-upgrade or renovate, tapos ikaw may bigay na estimate, tapos kung mabigyan ng fund ng UNB is dun mo i-execute yung project. So konting advice lang sa mga nanood natin is para makahanap ng work inline sa gusto nila. Ito talaga sa akin is yung resume para sa akin kasi nung nag-a-apply ako, binabago ko yung resume. Kaya submit ko ng resume pag 1 to 2 weeks or 3 weeks walang tumatawag, binabago ko yung resume format. I mean, hindi naman siya totally na bago, Ibang format. O parang reconfigure mismo, mas mabilis makakatch ng attention. Kasi iba-iba kasi yung format ng ginagamit na sa Canada eh. So, apply ako, nung na-PR kami, nilagay ko pero hindi naman siya necessary ilagay yung permanent residence. Pero para sa akin, gusto ko ilagay, so nilagay ko. Tapos kung anong mga background ko dati sa Singapore, kung anong meron ako ngayon, tapos anong mga skills na meron ako, na kaya ko, gano'n. So what made you decide to accept this offer as site coordinator at UNB? Aside sa gusto namin lumipat ng ibang city, kasi gusto din namin pumunta ng medyo malaking city para sa work mo or sa family. Kung may gustong family namin na pumunta dito, makaka-work sila, hindi sila mahirapan. Tapos yung benefits kasi doon maganda pag example may anak ka na mag-college na, may 50% discount. So yeah, maganda siyang opportunity, maganda yung benefits, maganda yung recognition mismo. Okay, next question. What can you feel right now on your last day at work? Okay naman, medyo malungkot kasi So for the records, nag-resign na nga pala siya. Medyo malungkot kasi alam mo na yung mga tao doon, tapos Kilala mo na. Tapos wala kang pressure, wala talaga kang pressure, hindi ka problema sa pressure kasi sarili mong time yung para ikaw yung boss sa sarili mo. Pero may manager, pero supportive naman sila, hindi naman sila Kasi ginagawa yung work mo. So matapos mo lang yung deadline ng kung meron man deadline, pero usually walang deadline. Yung lang doon is parang mayroon silang expenditure cut off. So medyo may ini-aim lang na para sa budget. So yun. Sa Lolas. Para siyang mamas.
Mama's version ng ano, Mama ng shop. Fidelicton. So, mama shop. Ito, papa shop. Lolas. Sobrang init. Ang ganda ng panahon. As in. Pero malamig. So, pag ganitong maaraw, maganda panahon, madaming taong lumalabas. Nag-walking sila sa trail. Nagja-jogging sila. Kasi sinusulit na nila yung magandang panahon, di ba? Nakita ko to. Spicy sauce caldereta. Try natin. Tuyo din sila dito, oh. Tuyo. Kuha tayo isa. Kuha tayo isang kopi ko lang. Sarap coffee mo. Kumain tayo. Ha? 2 plates na lang. Kasi 7 lang. 7 lang. Pure foods. Your whole. Unseason yun. Unseason. Gusto mo to? O gusto mo mauna? May hopya sila dun. Kuha tayo? Isa? Kaya tinao ng expiration date. Dito yung shop lang. Hopya, ubi makapuno. Kaya yung expiration date na da. March 19, 2025. Try natin to. Bilang ka. Gusto mo bilang ka? Try natin. Meron na din sila ano. Ice cream. Video ka ba? Kubilang ka. Ano to? That's kubilang ka. Ito na yung nabili namin sa Lolas. Dad. Ang ganda ng panahon. Unlocked.